Unang wika sa loob ng tahanan, ating kinamulatan at nakasanayan, madaling matandaan at maunawaan, sinasabing ito ang magiging daluyan upang pangalawang wika ating matutunan. Ikalawang wikang itinuturo sa paaralan, pinalalawig ating pangunawa at kaalaman sa ating komunidad, lugar na kung saan tayo nabibilang, magagamit mga wikang kinagisnan. Wikang panturo, balbal at panlalawigan, magkakaiba man, ngunit kailangan itong pahalagahan dahil ito ay kasangkapan para sa kaunlaran. Wika ating palaganapin, sama-sama nating hangarin at tangkilikin hanggang sa darating na henerasyong pasalinsalin. Maaari rin itong gamitin upang ipahatid ang mga saloobin at matinding damdamin. Tulad ngayon, ako ay may inihandang munting tula, hindi man gaanong makata, nais kong inyong maramdaman ang isang pusong nagmahal, nasaktan, nakabuo ng tula gamit ang wika. Matagal nang hindi nagamit aking panulat at mga salitang makata sa paggawa ng mga talata. Simula nang ika'y lumisan, umalis ng walang paalam, lahat ay ibinaon na lamang sa alaala ng nakaraan. Binitawang mga salita, pangakong tumatak sa isipan, mananatiling nakaukit sa bawat taludtod ng mga tulang nilikha. Minalikan, iniisa-isang binasa, nagbalik sa alaala ang mga panahong hindi inakalang hahantong sa ganitong sitwasyon. Ikaw na bumuo ng aking mundo, ikaw din pala ang guguho nito. Tuluyan nang nagsara ang entabladong dating itinayo at kinulayan. Sarado na rin ang bawat pahina ng kwento ng aklat ng pag-ibig na ating inumpisahan. Dahil hindi na matitinig mula sa iyong bibig ang mga katagang dati paulit-ulit na sinasambit, tanging masasabi na lang, paalam na, hanggang dito na lang, tapos na ang kwento ng ating pagmamahalan.